Sabi niya, kontra ka to do sa deconstruction, involves ka yung taking part ng alindaw ng building and other man-made structures, no? Pero while preserving, nagpe-preserve din naman tayo. Okay? Carefully ng mga valuable elements para magamit pa. Okay? So it's a complete or partial dismantling ng building or structure by pre-plan o pinaplano rin. And control methods o meron tayong tinatawag na mga procedures. Sa ibang salita, yung mga methodology or method statement. Ano? Okay? So paano ba yung tinatawag natin na yon? Ano yung mga batas na dapat natin may comply? Okay? Sabi niya, as per Rule 11 ng Protection and Safety Requirements ng Construction and Demolition of Buildings, Structures, yung kanyang implementing rules and regulation according to sa National Building Code ng Philippines, ng PD 1096. Okay? Nakakuha niya? So, ano sabi doon? Sabi niya, shall be under the direct responsibility ng full-time supervising architect or civil engineer. Kumbaga, meron kang site engineer, no? Pero ginagawa lang natin to, okay? After yung building ay vacated na, walang tao. Tandaan niyo, siyempre, mag-demolish ka. Wala ka naman may tao. Bakit sir sa squatter area, dinidemolish ka nila, may tao pa. Malalakas ang loob ng tao nandun. Pero iba naman yun, may legal impediments naman doon, ano? May legal na pag-uusap. Pero sa atin, kung magpo-construction tayo, sabi sa atin ng client natin, may existing building doon. Tanggalin nyo muna bago natin itayo. Di ba? O ganun lang kasimple yung hinihingi ng ating clients. Pagka hiningi ng clients natin na ganun sitwasyon, so gagawa tayo ng pagpaplano rin. Di ba? Magbibigay din tayo na kasi bukod na gastos din yun, bukod na cost din yun. Magsasubmit ka rin ng tender doon. Di ba? At yung tinatawag nating pre-plan. No? O paano ba yung safe demolition? Ano ba nire-requires natin sa atin? Sabi niya, adequate planning. Bakit ba? Bakit kailangan planuhin pa? Ano dapat nating sagawa? Okay, unang-una, sabi natin, we need to identify yung hazards. Ganun naman talaga tayo sa safety. At i-meet natin yung mga legislative requirements, masigurado natin yung mga appropriate equipment na gagamitin, masigurado rin yung safe disposal ng mga materials, at ma-determine natin yung appropriate methods of demolition o yung methodology. At malaman din natin yung gastos ng demolition. Ano pa? Sabi sa atin, adequate inspection, dapat ikay nasasagawa ng designated person. Usually, nagkakandak ng inspection o bago ng demolition, yung ating mga site engineer, hindi mawawala si safety. Now, para ma-identify natin yung hazard at para makontrol natin. Ano pa? Kung kinakailangan, para ma-prevent ikaw yung mga delikado, unstable parts ng structure should be made secure o kasama rin sa procedure yun. At lahat ng utilities dapat effectively disconnected or shut off or outside the property line. Meaning, na-isolate muna natin. Baka may mga source pa ng power dyan o energized electrical parts. Diba? Yung mga utilities na iba pa. So, paano natin i-isolate yun, sir? Gagamit tayo ng lockout tagout. Diba? Sa lockout tagout, we will put a lock o i-isolate muna natin yung energy. For example, yung electricity. I-shut off natin yung breaker. Lagyan natin ng tag o lock. Lalagyan natin ng lock at saka ng tag. Okay? So kung ang equipment, sabi niya, kung nag-ooperate, shutdown na din natin yun in a normal stopping procedure. Okay? May mga switch yan, bulbs, or other energy isolating device na dapat ma-isolate ka natin yung energy source. Then put a lock out, then tag it out do sa device application. Ano pa? Number 5, dapat naka-affix to nang talaga maaaring ma-hold niya yung energy source by isolating it sa safe o posisyon. At lahat ng hazardous stored or residual energy, kung meron man, dapat na-relieve na disconnect, na-restrain. O otherwise, sabi niya, rendered safe. Okay? Kung may mga pressurized din tayo dyan, na dapat i-isolate, then ibebentikan natin yun para considered na safe. May tanong ba tayo? Ano ba yung mga utilities, sir?
Utilities, sabi niya, kandiyan yung electric, gas, water, steam, ang mga sewer. So meron tayong tinatawag na plano, no? O yung floor plan kung saan nakalocate itong mga ito. Kumbaga kasama sa procedure natin, ano? Ano pa, sabi niya, yung mga danger zone around doon sa structure, sir, dapat naka-fence off at may warning sign posted. So meaning, lalagyan natin ng bakod, yung lugar na didemolish natin. Di ba? At yung structure should be free from any toxic or hazardous substances, 100% non-toxic. Baka may mga galon pa ng chemicals, mga drum ng chemicals. Di ba? O dapat unahin muna natin yon. Ngayon, yung halimbawa naman, may tinatawag tayong structure ng mga lumang building. So, kailangan nating ma-fence off, mabakuran para authorized person lang ang pupunta doon o ang gagawa doon. Na, kung sakali naman na sa mga building, gawa tayo ng mga metal scaffolding close, may netting, naka-erect around the building or structure to be demolished. Doon na sa Makati, pag ginagawa pa lang yun, talagang may mga ganyan na, no? May mga netting para hindi bumagsak yung mga debris. Di lalo na pagka mag-demolish tayo. So, kasama yan, ano? Okay? Ano pa? Sa work plan. Okay? Mag-work plan tayo. Anong dapat magawa? Determine natin yung ating technique at method ng demolition. Paano ba natin ito demolish? Ano yung mga gagamitin natin? Sa sequence ng work operation, ng pag-demolish. Di ba? Ano yung unang dapat natin magawa? Kasi sequencing yan. Una ba yung bubong? Pagkatapos ay yung structure. Unahin muna tanggalin yung mga bintana, mga glass, etc. Di ba? Mga ganun. Then, estimating natin yung time ng completion. Of course, kasama yan. At ano yung mga equipment na dapat natin gamitin? Ano yung ating gagamitin mga access and ingress? Saan yung labasan? Saan yung pasukan? Di ba? At yung public protection, we need to consider. We need to consider yung public protection. Kaya nga pinipence off natin. Tagay tayo ng unauthorized personnel. Get out. Okay? For authorized personnel only. Di ba? So public protection na yon. And then mag-provide ka ng security para masigurado na talaga wala makakapasok. Now, and then, sa work plan pa, saan tayo maglalagay ng bracing at saka ng shoring? Siguraduhin natin disconnected na yung mga services, methods ng handling disposal at saka demolished materials, at yung mga PPE requirements natin, at yung demolition personnel natin and supervisor. Dapat to qualified. Hindi yung kukuha ka lang kung saan kanto-kanto, wala kang trabaho, halika, pasok ka. Magdi-demolish tayo. Ay, nilalagay natin sila saan? Sa delikado, sa aberya. Hindi porke demolition yung trabaho natin, kung sino-sino na lang yung pagtatrabaho natin. Dapat may experience o trained. No, tinuturuan pa. Hindi yung hawakan mo yung maso na yan, masuhin nyo lang yan, etc. Hindi ganun. No. Kundi, maaaring magkaroon tayo ng aksidente. Okay? Sa manual demolition, ano sinasabi sa atin? Siguraduhin natin lahat ng utilities, shut off. Glass remove, lahat. Shoring or other measure implemented, mga control. Protection of workers from a fall. Okay? Yung protection from a fall, siyempre, kung kailangan ng PP, yung full body harness, o kaya mag-provide ng working platform o scaffold na safe ang scaffold at certified din yung gagawa ng scaffold. So meaning, mga may NC2, no? Authorized, certified, skilled, no? And stairs to be demolished last. Nakukuha nyo ba yan? Okay, sa equipment naman, kung gagamit tayo ng cranes, bulldozers, excavators, workers platform, wrecking ball, ay dapat natin masigurado sa operator. Mga safety officer? Anong i-ensure natin doon sa operator? Na kung gagamit ka ng mga heavy equipment, diniscuss kahapon yan. O no second day.
Lisensyado po. Anong lisensyado? Anong lisensyado? Lisensyado ng ano? Parang may certification po dun sa TESDA dun sa specific na heavy machines na gagamitin nila dun sa construction. Very good. Tama. Specific doon sa kanyang equipment. Dapat siya ay TESDA certified. No? At yung kanyang equipment naman, ano dapat natin masigurado? Well maintained po, sir. Ha? Well maintained. Maintain? Yes po, yung check po yung mga parts ng heavy machines. For example, dun sa tawag dito, sa cranes po, dun sa connector nila, dun din O tayo, sa tayo ba mag-inspect noon, Arwin? Na dapat ay well-maintained? Safety ay, officer pa? hindi po ang chine-check lang po natin is if may ano ba tawag dito. May secondary person po na mag tawag dito, magaguide doon sa nag nag-ooperate doon sa heavy machines para for safety lang po sa around the area. Tapos may mga barricades na Ay, ilalagay doon sa lumalayo tayo, Arwin, lumalayo. Sabi ko, doon lang tayo sa tinatawag natin mga mechanical equipment na gagamitin, kagaya ng crane, bulldozer, excavator, work platform, wrecking ball. Okay? Ay ano nga hanapin natin doon sa equipment naman kasi na-establish na natin yung operator dapat NC2 certified, di ba? Ayon sa kanyang equipment na gagamitin. Eh yung equipment naman, anong dapat nating masigurado? ayun po ata yung walang mga defects, yung mga chains or yung hooks. Tapos may mga label, sir. Okay, Erwin, okay, anyone? Baka meron pang iba? Anong dapat natin matiyak doon sa equipment? Safety officer, titingnan natin yung alin. Yung third party certification ng equipment niya. Kung ito baga ay dumaan ng inspection ng third party. Under din yun ng Department of Labor and Employment. Now, may 1 year validity yon. Third party inspection certificate. O take note ninyo yan. Doon sa equipment na sila ay na-test once a year. Taunan yun, ano? Na kinakandak ng inspector under DOLE. Meron naman siyang certification o authorization ng Department of Labor and Employment. Tawag doon third party certificate. Okay? Hahanapin ninyo yon doon sa equipment. Sir, inarkila lang namin yung bulldozer namin, yung crane namin, excavator, inarkila lang namin eh. O, yung hanapin nyo yun doon sa pinag-arkilahan ninyo. Dapat sila mag-provide. Ngayon, sir, wala eh. Wala silang ginawa eh. O di, ipacheck ninyo yan. Kayong nasa inyo na yan, ipa-third party ninyo. Singilin nyo na lang yung provider ninyo kung saan kayo umarkila. Nasa usapan nyo na yon. Nakukuha nyo ba? So, dalawang bagay ang titingnan natin pag may mag-ooperate ng mga heavy equipment. Now, una, NC2 ng operator. Pangalawa, yung third-party inspection certificate ng equipment niya. Hindi ba naituro sa inyo yan? Kahapon? O ngayon, yun, natandaan nyo na ha. O sulat ninyo. Okay? I-note ninyo yon. Importante yon. In compliance yun sa Department of Labor and Employment. O baka may tanong pa. Hello? May tanong pa ba? Mario, Vicente, baka may tanong ka. Nakamute ka, nakamute. Wala naman. Saan ka nagwo-work, Mario? Hello, sir. Wala naman nung question.
Hindi, Thank you. saan ka nag-work ngayon? Anong company? Ano po, pneumatic and mechanical services po kami. Bali, yung purpose namin for Kosh is for application ng pickup. Okay. Ikaw ba yung STE? Ikaw yung magiging STE ng company mo? Amo po. Ikaw yung amo. Amo po. Apa. Ikaw yung may-ari. Part owner po. Okay. Good. So, tama yun. Usually, boss din na kailangan mo ha, pagka operation maintenance, ano? Okay, good. Any question pa? Wala. Tuloy natin. Ano ba yung mga hazard associated dun sa demolition? Okay? Tandaan nyo, mula first day hanggang last day, lagi tayo may hazard na dinidiscuss. Okay? Kagaya ng halimbawa ng yung mga unstable platform or structure. Wala, temporary platform. No, o scaffolding. Kung unstable ang scaffolding mo, hazard yun. Ano pa? Yung mga flying crash by object, yung mga pagka binasag mo tumitilapon, yung bit and pieces. Di ba? Improper manual handling sa pagbubuhat. Magiging hazard yung manual handling kung improper, kung hindi ka marunong. Di ba? Ano pa? Mga hazardous substances and mga dangerous goods. Ibig sabihin ng mga chemicals. Baka mga nakalata, nakadrum. Di ba? Ano pa? Andyan din yung noise and vibration. When we say noise, above dun sa threshold limit value natin. O yung tinatawag permissible noise exposure. Okay? At electrocution o electric shock. Bakit ka may electric shock? Mga open wires. Baka may mga open wires doon. At yung mga flammable substances o mga chemicals na na nasusunog o nag-aapoy. At yung mga moving equipment. Di ba? Okay? Yung electric shock, hindi hazard to. Ito yung magiging resulta. Okay? Electric shock o kaya electrocution. Okay? Yun ang resulta o consequence. Ang hazard, siyempre, doon sa mga open wire. Okay? O pagkahulog, bakit ka naman mahuhulog? Di ba? Ano yung hazard? Bakit ka mahuhulog? Okay? Diniscuss sa inyo kahapon yun sa temporary platform. Bakit mahuhulog? Anyone? Ano yung hazard? Bakit mahuhulog? Dario Martinez. Baka may idea ka. Sir, ako sir, wala pong safety net sir at saka yung mga equipments po nakalagay lang po sa nasa may paa mo. At unstable po yung scaffolding mo. Okay, very good. So yun, unstable, kaya ka mahuhulog. No? Pero yung mga materyales na nandun lang sa pamo, walang lagayan, malalaglag yun, may mahuhulugan. Pero tanong natin, yung nahuhulog, bakit nahuhulog yung tao? Tumama rin mo si Dari doon, maaaring unstable lang yung platform. Ano pa? Bakit mahuhulog? Sir, wala siyang safety harness. Hindi siya nakasuot ng full body harness. Nahulog man siya, hindi siya ma-arrest. Ano pa? Wenzel, Van, Lim, bakit mahuhulog? Sa maling tao, Wenzel. Ano po sir, yun din nga po, wala pong fall protection. Tsaka baka po unstable din po yung nilalagyan ng scaffolding. Okay. Iba yung unstable sa incomplete scaffolding Okay, tingnan natin. Bakit daw mahuhulog? Sabi niya rito, yung mga falling through fragile roofing materials, yung mga lumang bubong na. No? At naandun siya. Falling through opening, nahulog kasi may opening ang ating scaffolding. Okay? May butas. Falling from open edge, sa gilid, nahuhulog ka sa gilid. Bakit? Walang barrier. Falling out of elevating work platform. Di ba? Nahulog doon.
failure of equipment, telescopic boom, cherry picker, kung gumagamit man tayo ng mga lifter, falling from roof or other related area, lift shaft, elevator, collapse of flooring, collapse of ground, unparalleled ground, hindi pantay daw. Okay? At ang mabigat na pagkahulog, di ba, Wenzel, ito, sa maling tao. No, nandito rin pala ito. Bakit natawa ka, Bea? Na-experience mo na ba yan? Masakit ba? Ha, Paulino Joy? Masakit ba? Ano nararamdaman nyo? Maria Isabel Sales? Ha? Buti pa si Ines Tambiga. Okay lang sa kanya. Mukhang sa tamang tao ka nahulog, Ines. Na? Oh, nag-isip pa si Ines. So tandaan nyo, hindi lang pagkahulog ang nakasasakit. Pati sa maling tao, masakit sa loob, no? Okay? Romeo Bistoso, may experience ka na ba dyan? Wala. Sige. Ano pa maaaring mangyari ka sa atin? Maaari ka tayong tamaan, matrap, makras ng object. Mula saan? Sa mga falling debris, from service dock at saka sa mga lift shaft. Accidental uncontrolled collapse ng isang structure. O paggamit ng equipment na crane lifting tools, mga defective yung ginagamit. Failure ng structural member, load bearing, mga steelworks. Di ba? Ayan o, si manager pa yung nabagsakan. Si boss pa natin yung nabagsakan. Di ba? Sa improper manual handling, paano yon? Sa paggamit ka ng mga equipment, pag-operate ng mga equipment, manual demolition, lifting material, clearing up sa mga loading truck, pagka proper yung manual handling natin o pagbuhat. Di ba? At yung mga hazardous substances, mga hazard din to, andyan din kayong lead, sa mga lead-based paint, mga tanks containing lead-based petrol. Saan pa? Mga asbestos, sa mga sprayed coating insulation material, yung mga fire resistance wall, partition, cement sheet, mga flooring materials. Usually, yung mga matanda na o mga lumang bubong na ginagamit pa noon. Di ba? Bakit ba yung asbestos? Saan mo ba makikita? Pinagbabawal na dito sa atin yan. Nililimitahan. No. Limited na lang. Bakit ba? Saan nga ginagamit yung asbestos? Usually, pang insulation yan. Ano? Para yung mainit, makontrol yung init. Kaya gamit yan sa mga roofing, sa mga kesame. So may mga content ng asbestos. Napakadelikado ng asbestos. No? At yung tinatawag nating PCBs, galing yan doon sa stones, bricks, and concrete aggregates. Ano ba yung PCBs? Ito yung mga polychlorinated biphenyls. Highly carcinogenic chemical compound. Ibig sabihin, cancerous ang pwedeng mangyari sa'yo. Magkakaroon ka ng cancer. So, hindi lang ganun basta-basta yung pagdidemolish. Ina-assess talaga natin. O ano pa yung mga dangerous goods? Kagaya ng mga flammable liquid, vapors, and sludge from industrial process and confined space. Di ba? Noise and vibration. Kasama rin dyan. Mula doon sa equipment, falling debris, saka sa explosion. Although hindi tayo gumagamit ng explosives, pagdating doon sa tinatawag nating pag-demolish, bawal yun sa atin eh. Pinapayagan lang yan sa sa mga minahan. Pero kung magde-demolish ka ng bahay or building, bawal yung explosive, ano? Okay? Ano pa, mari mangyari sa iyo? Electric shock. Bakit ka may electric shock? Mula doon sa mga hazard na mga live wires from structures, fires and explosion, magdudulot din to ng fire and explosion, kagaya ng mga flammable materials, welding or cutting, leaks or explosive gases from accidental damage ng pipes, arson, especially when the site is unattended. Bakit may arson? Baka naghihiganti yung natalong
kontraktor, masama ang loob. No? So balikan natin yung catch of platform. Yung catch platform for demolition operation, ayan, yung mga ganyan ano. Nakukuha nyo ba? Maria Isabel Sales, ano ba yung binabanggit doon sa catch platform? Pakitulungan mo nga akong bumasa at magpaliwanag. Such catch platform shall be maintained not more than 6 meters below from which the exterior walls are being removed. Catch platform shall not be used for storage of materials or be used as working platforms or walkways. So, ibig sabihin po dito, yung catch platform daw po ay dapat po ma-maintain po natin siya na 6 meters below po sa exterior walls po kapag po nagre-remove po tayo ng ating mga exterior walls. And ang catch platform po ay hindi po dapat ito ginagamit na storage of materials po sa ating pong working platforms. At huwag din gawing daanan, ano? So, tinagalog lang ni Maria. Galing nito si Maria na to, no? Okay, thank you, Maria. Okay, o Pauline Joy. Paliwanag mo nga sa amin naman to. During the demolition of the exterior walls of a structure originally more than 12.2 meters high, catch platform shall be provided along the exterior faces of such wall where necessary to prevent injury to the public. Such platform shall be designed by a professional engineer and certified for safety prior to erection and use. As stated po dito. Lakas mo nga, Neng. Hello po, sir. Yan, sige. As stated po dun sa statement, kailangan po na yung mga safety, yung mga during demolition po, kailangan na more than 12.2 daw po yung task. Kailangan po na may catch platforms po sa external po para po maiwasan yung falling debris po na pwedeng maka-injure po dun sa public, and dapat po na supervise and design po yun by engineers po or certified personnels po. Okay. Kung halimbawa sa labas kayo mag-work, ba, mga public area, no? Building, okay? So gagamit tayo ng catch platform, no? At ma-maintain ika natin yung taas, 12.2 meters. Taas na yan. No, kung sa taas. At pagka ganyan kataas, design nga ika ng professional engineer, sabi nga ni Pauline Joy. Okay? Kung sa labas kayo ng building, meron niyang ine-inspect din yan ng mga city engineers, ano? Kung okay ba yung pagkakalagay nyo. Meron din kasi mga sariling safety officer din ng mga city engineers. Okay? Kaya sila nagkakandak doon. Okay? Sa safe methods naman ng disposal. Okay? Sa safe methods ng disposing debris, dinidispose of ito by a methods which not endangered rin daw yung workers at public safety and health according to sa Regulation 22-1 Building Operation and Works of Engineering Construction Safety Regulation ng 1986. Ang mga debris hindi dapat nag-accumulate at nauuwi tuloy doon sa hazard. Okay? According to 22-2. Okay? Shall be kept sufficient moist o kumbaga i-sprayin natin ng tubig. Okay? Para hindi kumalat yung alikabok. Na po. Kung saan ang site is located, immediately vicinity of a build-up area, gumamit ka tayo ng hoarding. Okay? With proper adequate sign to prevent unauthorized entry. May signages tayo. And all access and ingress roads sa site should be maintained in safe condition. Kaya yung palabas o mismong nasa labas na, dapat ma-maintain natin yung safe condition. Eh kami noon, nung nandito kami sa refinery, okay, hindi po pwedeng hindi mo sundan yung mga truck na nagpapasok ng lupa o naglalabas ng lupa. Kasi pag napunta doon sa highway, lalo na pagkatagulan, bumabagsak yung lupa, okay, nagiging putik sa daan, madula sa mga motorista.
At kung nagtaginit naman, magiging maalikabok ang daan. So, kinontrol namin yon. Laging may sumusunod na water tank at saka mga cleaners doon sa daan, sa highway. Yun ang mitigation namin para mag-maintain namin yung daan malinis. Ano kanya? So every measure should be taken to suppress any dust generated by the vehicle. Kaya ganun ang ginagawa namin. At pag-iingat should be taken to protect existing underground o mga overhead utilities, especially electric cables, para ma-avoid kayong undue accident during site clearing works. Kung hindi ka marirelocate ka ito, no? So sa hierarchy of control, sa identification natin ng hazard, okay? Yung tinatawag na elimination, substitution, isolation, engineering control, administrative, tsaka PPE. Under ng engineering control ng elimination, substitution, isolation. Tandaan niyo yan. Now, paliwanag mo nga sa amin to. Romeo Vistoso, andiyan ka ba? Sir, Romeo, paano ba yung elimination? Sige nga, pakitulungan mo akong bumasa. elimination. Disconnect services to the demolition site. Ensure there are no sparks or ignition sources where there is of fire or explosion. Ensure separation between the public demolition activities. Substitution. Use power shears in place of grinding or oxyacetylene cutting where there is of fire. So Okay. sa elimination, sir, Okay, tuloy mo. Tuloy. sa elimination, sir, bago simulan, sir, yung mga gawain, dapat din i-disconnect muna lahat ng mga services, sir, katulad ng mga at ini-ensure, sir, sa area na walang kuryente, sir. For example, sa mga spark, sir, like mga ignition na maaring simulan ng mga apoy, mga ganun, sir. At sa ensure separation between the public and demolition activity, sir, is sinisigurado po nila, sir, na maiba yung mailayo, sir, sa public yung demolition, sir. Yung mailayo sa mga tao. Ano gagawin natin para malayo yung tao, yung mga public, doon sa demolition activities? Anong gagawin natin na control? For demolition, sir, siguro, sir, nasa otoridad niyo yun, sir, na tinatawagan ng mga, katulad, sir, kumukonek sa LGU, sir, tinatawagan ng mga pulis para may bantay, sir, ganun. Okay. Pwede rin, edi magbakod tayo. Di ba? Sabi nga, fence off, bakuran yung lugar ng demolition. At mag-provide din ng guard. Ano? Okay? Very good, Romeo. Sa substitution naman, gumamit kay yung power shears. Ibig sabihin, gunting. Yung gunting na malaki ba? Power gunting yun, no? Salit na gumamit ka ng oxyacetylene para makat mo yung mga metal. May risk of fire tayo. Kung po, pwede lang naman. So, mga substitution yon. Okay? Maris, Salundagit, paliwanag mo nga sa amin yung isolation tsaka yung engineering control. Isolation, install screens and equipment to protect from dust and noise. Second, install barriers and fences. Ang Lapit ka malapit para malakas ang boses. Third, mark out hazardous areas. Sa isolation naman po, para sa kapakanan ng public, of course, we need to isolate our kaya maging the noise na po, kaya mag-install tayo ng mga screens or mga equipment para maprotektahan ang public from dust and noise during the demolition. Also, isa rin po sa way to isolate the is to install barriers and fences. Kanina nga po, na-mention nyo na po kanina earlier, sir, yung para ma-isolate sa ang public from the demolition. Second, yung paglalagay ng mga signages para sa mga hazardous areas. And? Right, sa engineering control po,
Sa engineering control naman po, install safe working platforms like scaffolds and deliberating work platforms. Also, install edge protection through open edges of landings, stairways, and fixed platforms. Next, use shoring and bracing to support loads. Next, modify tools or equipment. Next, provide guarding to machinery or equipment. Next, and last is to provide the shutter-proof or guarded windscreens on equipment. Given naman po sa mga example na kung ano po ang ating gagawin. Okay, thank you very much, Maris. Kumbaga, self-explanatory naman kamo yan, sir. Di ba? Madali namang intindihin. Okay, thank you, Maris. Okay? Other pa ng engineering control? Kennedy Valles. Kennedy. Kennedy Valles, andiyan ka ba? Tainga mo lang yung nakikita namin. Oh, ang picture niya. Vincent, Ian Lee. Paano daw ito engineering control pa? Engineering control, sir, is install anchor points for fall arrest system. Spray water to suppress dust. Use chuettes for dropping debris. Use cranes for lowering loads. Install vehicle buffers where equipment is exposed to an open edge and provide flash arresters on gauge and hoses of welding equipment. So, dapat, sir, meron pa na mag-install ng mga anchor points sa mga fall arrest systems, sir. Then meron din po spray water sa mga buhangin po, sa mga dust. Then sa mga chuettes po, sir, sa mga dropping debris sa cranes para sa mga lowering loads. Then meron din installing for vehicle buffer equipment, sir, para ma-expose yung mga open edges. Then mga flash arresters and hoses of welding equipment, sir. So may yung binanggit nating vehicle buffers. Okay? Ito yung mga umiilaw, no? Na parang barricade din. So administrative control. Okay? Tawagin ko nga itong si Claire Julien. Celes. Claire, pakipaliwanag mo nga yung tinatawag nating administrative control. The administrative control limit the amount of time a person is exposed to a particular hazard, implement and document safe working procedures for all hazardous tasks, train and instruct all personnel, identify hazardous substances prior to work, implement safe procedures for handling hazardous substances, implement procedures for disconnecting services to the site, use lookouts at the site, implement confined space, entry procedures, ensure all loads to be lifted are accurately calculated, and lastly, provide warning signs and etc. So administrative controls, sila po yung nagpo-provide ng mga safety na para ma-prevent yung mga danger or hazard sa site, sir. Okay? Thank you very much, Claire. Okay? Leonilyn Lanza. At panghuli naman na control. Leonilyn, ito ang The personal protective equipment, safety helmets, harnesses and lanyards, boots, gloves, respirators, hearing protectors para naman po ma-ensure yung safety ng workers within the workplace po. Okay, very good, Leonelyn, thank you. Okay? Baka may question kayo. May question ba? May question?
Trixie, o bakit ka nagsulat? Any question, guys? Pagdating doon sa demolition natin? Walang question? May pagkagaling naman. Sige, baka may tanong. Anong tanong? May tanong ba? Walang tanong? Okay, 5 minutes break muna tayo. 5 minutes break.
Okay na tayo? Site safety and health inspection. Everyone. Andiyan na ba kayo? Okay? So sa site safety inspection, pwede tayong mag-conduct ng inspection. Ganun din naman, may mga third party na nagka-conduct din ng inspection sa atin kung malaki ang kumpanya. Or for example, mismo dole sa atin magka-conduct ng inspection pagka may mga report na hindi maayos yung ating workplace o yung construction site, no? Ngayon, merong akong papapanood sa inyong video, no, na ito sa ibang bansa naman to, sa British Columbia or sa Canada. No. Doon sa Canada, meron similar din na conduct ng inspection ng, kumbaga sa atin, dole. Okay? So, walang video kasi yung dole, kaya gayahin natin to. Kunin natin to. Gamitin natin tong reference. Ano? Kung ano tinatanong dito, halos ganun din ang tinatanong namin sa dole. Okay? Panoorin muna natin. Ay, walang sound. Welcome to this WorkSafe BC video on health and safety inspections. This video is designed to show you what to expect when a WorkSafe BC officer conducts an inspection of your workplace. Naririnig nyo ba? Yes po, Naririnig sir. nyo? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Your rights as well as your responsibilities. Welcome to Thing Woodworking. How can I help you? Good morning. My name is Andy Jones, and I'm a safety inspector with WorkSafe BC. Most visits are part of routine inspections, but they may be in response to a workplace incident or concerns about safety in the workplace. WorkSafe BC officers also consult on safety matters and provide assistance to employers and safety committees. I'm Susan Francis. How can I help you? Good morning, Ms. Francis. My name is Andy Jones, and I'm your WorkSafe BC Health and Safety Inspector. Here's my card. What is this about? I'm here today to do an inspection. Oh, okay. We can talk in my office. It's just down the hall here. Great, thank you. Upon arrival, the WorkSafe BC officer will ask to speak with the owner or senior manager in charge. The WorkSafe BC officer will explain the purpose of the inspection and outline the process. Have you ever been part of a safety inspection before? No, and I don't know what that involves. The WorkSafe BC officer's role is to audit and assess your health and safety systems and to assist in addressing any deficiencies. Okay, great. Do you have a health and safety committee? Yes. And could we speak with one of your worker reps? Yes, I'll give him a call. Thank you, Susan. As an employer, if you don't wish to take part in Gusto ko munang i-focus ninyo ano yung hinahanap, no? Tapos tatanungin ko kayo. an inspection, you can designate another person to take your place. Worker representatives have the same right to participate as you do. Typically, the worker representative is a member of your Joint Occupational Health and Safety Committee. Hi, Joe. This is Andy Jones. He's our safety inspector. He's here to do an inspection. Hi, Joe. Andy, nice to meet you. All right, and there's my card. Thanks. Daisy. The officer will explain the inspection process and confirm basic information about your firm. He or she may ask about your health and safety program, first aid records, incident investigation reports, work procedures, or risk assessments that you've done. Excellent. Well, I'll give you both a quick overview so you know what to expect. What about first aid? What services do you have on site? Well, we have a level 2 attendant and a first aid room.
Why don't we start the tour? I'd like to start in the first aid room. Sometimes the officer will look at the whole facility, and other times just a selected portion or process. Hey, Joe, if you'd like to lead the way. Sure. Sure. What were you saying about right here? During the inspection, the officer will take notes and may take pictures. Considering putting a ladder up, the first thing I see is. You may want to take your own notes, so you'll have a record of the issues discussed. Maybe lengthwise. Ask you why this. The officer may stop and ask workers questions about their jobs or procedures. An inspection is an opportunity for everyone to ask questions and learn more about health and safety in the workplace. Oh, fantastic. You've got your self-adjusting guard on the plate. Would you like a coffee or anything? I'm fine, thank you. After the inspection, the officer will debrief you and the worker representative. You'll have an opportunity to ask questions and provide additional information. An inspection report will be issued after the inspection. If you wish, an appointment can be made to deliver and discuss the report with you and your worker representative. You can also invite other people who will help address the safety concerns discussed in the report. Okay, great. I'll see you, Joe, Mr. Singh, tomorrow at 2 p.m. Thanks again for your time today. Thank you, Susan. The inspection report documents the findings of the inspection. If any violations have been identified, it's important to address the issues promptly. If you encounter problems complying with the orders, contact the officer. He or she may have suggestions or resources to help you. Mr. Singh, this is Annie Jones from WorkSafe BC. Well, Mr. Singh, nice to meet you. My name's Andy. The inspection report must be posted in a central location for a minimum of 7 days. The report must also be given to your Health and Safety Committee or representative. I have an inspection report here that lists everything that needs to be done, and a copy for everyone, and was hoping that we could review it together. Safety inspections are just one way that we work with employers and workers to ensure the safety of all workplaces in British Columbia. Please call me if I can be of any assistance. Thank you. Thank you, Mr. Singh. Susan, Joe, thank you. For more information about the inspection process or health and safety resources, visit worksafebc.com. Okay, ano yung tinanong? Ano yung hinanap? Pauline Joy, ano yung hinanap? Yung risk assessment report Oh, po. very yung good. Risk assessment. First aid record, incident investigation report, tsaka work procedure. Very good. So yan din usually ang hinahanap ng DOLE pag nag-conduct ng inspection sa inyo. Thank you very much, Joy, Pauline. Okay? O tuloy na natin dahil mawalan ako ng oras. Okay? So safety and health inspection, regular examination daw to ng workplace natin. Ma-recognize natin, ma-evaluate natin yung existing at potential hazard at makapag-provide tayo ng recommended action. Gamit din ito para ma-measure ka natin, ma-evaluate natin yung mga in-implement nating safety and health standard, proactive. At isang bagay din ito, ma-prevent ka natin yung aksidente, ma-locate muna natin yung hazard, became it uncontrolled event, bago gumapunta sa uncontrolled event. So, ang objective and purpose, okay? Maria Isabel Sales, andiyan ka ba? Maria Isabel? Maria Isabel? Nako, wala na rin si Maria. Important ito. Bakit daw? Sabi niya rito, makapakinig tayo sa concern ng mga workers at saka ng supervisor. Siyempre, andun ka eh. Di ba? Ano pa? Magkaroon tayo ng matinding pagkaintindi, pagkaunawa sa trabaho natin. Ma-identify natin yung mga hazard, existing man o potential, at ma-determine natin yung underlying cause. Bakit may hazard? Di ba? At makapag-recommend tayo ng corrective action. At ma-monitor natin yung steps natin para ma-eliminate natin yung hazard, ma-control natin through engineering, administrative, kaka PPE.
Ano lang ang kailangan? Sabi niya, meron tayong kaalaman doon sa ating facilities sa mga workplace area. Meron tayong kaalaman sa mga relevant standard, regulation and codes. Meron tayong systematic inspection and steps. At meron tayong method ng recording, evaluating at pag-reporting ng data. Okay? So, may mga authority rin yan. Hindi basta-basta nagkakandak ng inspection. So, lahat ito, authorized person. Ano? Hanggang third-party inspector. So, qualities. Alam ka natin yung accident experience. Familiar ka tayo sa mga accident potential. At ano yung mga standard na ina-apply natin. Okay? Magkaroon din tayo ng isang matalinong pagpapasya o desisyon for corrective action. Okay, bakit sinabi pa to? Kasi dapat alam natin yung hazard na identify natin. Na yun nga talaga yung hazard. Kailangan tama yung hazard identification para maging tama rin ang control. Okay? At maging diplomasya tayo sa mga nakikita man natin, sa mga sitwasyon. No, diplomacy. Hindi tayo panayang sigaw, panayang mura. At meron tayong knowledge ng ating organizational operation. Ano yung workflow, ano yung sistema natin, ano yung produkto natin. Meron tayong tinatawag na planned tsaka unplanned o formal o informal inspection. Yung formal or planned inspection, ito ay mga regular schedule, mga periodic. Kagaya ng heavy equipment, power tools, fire extinguisher o mga monthly inspection. Yung informal naman, ito yung pang-araw-araw din natin ginagawa, lalo ng safety officer, at ganoon din namin mga supervisor na nagkakandak ng walkthrough. Okay? So, anong dapat natin iprepara? Hindi tayo dapat nag-interrupt doon sa normal operation. Mag-observe lang tayo, pero huwag tayong mag-interrupt. Mag-interrupt lang tayo kung may nakita natin na nasa delikadong lugar yung workers natin. I-consider natin yung mga review ng lahat ng accidents, yung mga previous inspection report, baka meron pang hindi nako-close, at magkaroon tayo ng kabatiran sa any potential hazard, at yung pag-check natin ng PPE, lalo na yung mga inspection team. Baka kayo pa yung hindi naka-PPE. At meron tayong formulated checklist. Now, may checklist tayo. So, sino-sino yung mga team, member ng Health and Safety Committee, lalo na managerial supervisory position at saka yung mga empleyado na inassign natin sa task na yon. So, mga item lang dapat natin ma-inspect, lahat ng hazard. Mula sa mechanical, electrical, physical, biological, ergonomic, chemical, o psychosocial. Lahat ng hazard sa madaling salita. At meron tayong checklist. Ano dapat natin ma-inspect for periodic? Now, halimbawa, checklist number 1 sa crane, smoke detector, excavation, fire extinguisher, etc. etc. Ano yung mga need natin? Need natin yung mga proper tagging, pag magkakandak tayo ng periodic inspection. Okay, may mga color code tagging din, sa construction, meron tayong tinatag na color code tagging sa mga equipment or tools na ginagamit natin. Ibig sabihin kung bi-monthly ito, halimbawa, January, kulay dilaw. O, in-inspect mo yung mga tools mo, nilagyan mo ng tag na kulay dilaw. Ganon din naman yung February, kulay blue, March, kulay green, di ba? April, kulay red. So, pagka doon halimbawa buwan ng March at kulay dilaw pa rin yung tools na nakatag, ibig sabihin, hindi ka nag-inspect. Equipment needed o yung mga precision instrument, mga PPE, flashlight, tsaka yung camera. Para sa documentation. Ano yung inspect natin? Mga power tools, mga hand tools. Okay? Halimbawa, umikot ka. Okay, umikot kayo. Pinicturean mo ngayon to. May hazard ba kayo na-identify dito? Nagtatanong ako, may hazard ba kayo na-identify dito? First day, tinuruan kayo ng hazard identification. O ano yung hazard dito? Mario, ikaw sa operation maintenance ka eh. Halimbawa, nagkanda ka ng inspection, Mario Vicente Canuto. May hazard ka bang ma-identify dito? Yung oxyacetylene. Bakit? Meron palang ano. Wala sa atin.
Generator, boss. Oh. Teka muna, si Mario muna ang nagsasalita. So yung oxyacetylene, yun nga, hazard siya for malapit siya sa generator. So may chance Meaning? na sumabog to. Okay. And then yung parang nakatali doon sa sa oxyacetylene, hindi siya standard. Okay. And then yung mga kable, nakakalat lang. Okay. And then mayroong oil spillage yung Diesel? generator for slippage. Hazard for slippage. Okay, very good. Okay, Mario, everyone, nakinig niya, napakinggan yung binanggit ni Mario, ha? Andun yung tinatawag na okay? Andun daw, present daw yung oxyacetylene. Bakit kako kung andun lang yung oxyacetylene? Ano kako magiging problema dyan? Malapit ka doon sa generator. So, heat source. So, meaning, andyan na yung fuel mo, andyan na rin yung alin. Okay, yung oxygen. Ang hinihintay na lang nito, heat. So, potential for fire and explosion. Dahil yung heat nga, maaaring magkaroon ng thermal expansion tong oxyacetylene mo, o kaya kung may leak man, halimbawa yung acetylene tank. Nakukuha nyo ba? Okay? O ano naman yung control doon sa na-identified mong hazard, Mario? Anong control na potential nating ma-provide? So, linawin ko muna. Ano yung hazard dito sa oxyacetylene? Paano natin mababanggit na hazard yan? Yung fire and Hindi explosion. hazard yun. Hindi hazard yun. Hindi hazard yun. Yun yung consequence. Yun ang magiging resulta. Ano yung hazard dito sa oxyacetylene? Tawagin natin hazard. Leakage. Isa. Okay, everyone, listen up. Maria, listen up. Okay? Para madali lang tayo dahil wala na pala akong oras. Yung oxyacetylene, okay, ang hazard yan is improper placement. Hindi tamang lugar ang pinaglagyan. Agree ba kayo doon? Correct. Yes, improper placement of oxyacetylene. Okay? Dapat hindi yan naandyan. Ngayon, hindi na rin to pinagsasama, Mario, ha? Nakabukod na rin yung cart ng oxygen at nakabukod din yung acetylene. Hindi na sila pinagsasama. Hiwalay na sila. Nakukuha nyo ba? Sa control natin, ibukod nyo ng lagayan yan. Malayo dapat. Sa isa't isa. Yung magkikita na lang sa kanila ay yung point ng yung hose ng oxyacetylene para doon sa direksyon na saan? Sa cutting torch. Tama? Ngayon, ito naman generator natin. Yung generator natin, ano re-recommenda ninyo? Ayusin yung cables and then yung oil leak, i-repair din yung mga oil leakages. Okay, pa-repair natin sa labas ng premises, ano? Okay, dahil baka magkalat pa. Ngayon, pag na-repair mo na yan, anong dapat mo pang gawin? Para masigurado nating safe yun sa mga tao. Ang control natin, everyone, dapat natin to nakabukod yung lagayan nitong generator natin. Lalagyan natin ng barricade, hard barricade. At lalagyan din natin ng signages. Anong signages? Okay? No access, authorized operator only. Ang signages. Nakukuha nyo ba? Hindi po pwedeng dumut-dut kung sino-sino dyan. Authorized operation lang. Okay? So, inspection ng mga heavy equipment. Okay? Mga environmental inspection, mga tinatawag natin mga secondary containment, sa mga chemicals, firefighting equipment, dapat ay na-inspect din yan. Okay? PPE. Okay? Dapat in-inspect at yung hazmat inspection, hazardous materials, nakakalat lang, yan. Iniipon natin yan, hindi kakalat-kalat. Mga PPE, hindi binubuhol, hindi nakakalat. At yung mga mga scaffolding natin, dapat may proper tagging. Okay? Sa workplace condition, hindi dapat ganyan. I-apply natin yung 5S. Ano po? So, kalat sa construction. Nako, parang web sling, Okay? So, kulang sa barricade.
At itong taon to. Unsafe ako, unsafe condition. Unsafe action to ha. Okay, marunong na kayo ha. Hot work activity. Ano yung mga hazard sa hot work? Anong hazard daw? Inappropriate PPE. Kung halimbawa, inappropriate ang gagamitin mo, masaktan ka doon sa hazard na ano. Okay, burn, thermal burns. No? So, meron tayong mga tinatawag na ano, mga inspection result, mga safety observation, kagaya nito. Marami naman ito. Pagagawa kayo nito, madali lang. No? At i-communicate ka natin yung inspection result through emails, bulletin board, discuss sa safety toolbox, at yung action plan, sino yung responsible, accountable, kailan ang close o target date para magawa, sino yung a-action, ano? So in summary, Pauline Joy, pakibasa mo nga. Routine inspection and follow-up on corrective actions make an effective safety inspection program. Keys to effective inspection: create checklists, schedule inspections, focus on one hazard at a time, modify checklists as needed, follow up corrective actions, communicate and involve employees, acknowledge participation. Okay, very good. So tandaan nyo focus on one hazard at a time. May papanood ako sa inyong video mamaya, no? Pero mamaya na yun after lunch. Parang kayo yung nagkakandak ng inspection. Na, ngayon, pakikita ko lang sa inyo yung format natin. Okay? Para yun ang gagamitin natin pang-fill up. Okay? So ito yung form natin, ano? Picture ng hazard, i-crop ninyo sa video, i-crop ninyo. Potential consequence, ano maaaring mangyari? So yung picture, lagyan nyo ng picture, tapos ano yung hazard? Lagyan nyo sa ilalim yung hazard. Ano potential consequence? O ano yung maaaring mangyari? Di ba? Ano naman yung recommended corrective action natin? Okay? Sino yung in charge sa closeout? Tapos lagyan nyo ng picture ng compliance, humanap kayo sa internet. At ano yung remarks? Done, to be done. Okay? Mga ganun ng remarks. Nakukuha nyo ba? Okay? Mamaya, ang gagawin lang natin ay mga selection lang tayo ng mga 10 hazard. Siguro. Ano pa? 10 hazards. Lalagay natin dito. Yung tamang hazard ang gusto kong makita ha. Identification ng hazard. Kaya nyo na ba mag-identify ng hazard? Hello? Marunong ba kayo mag-identify ng hazard na? Ha? Wala na yata sumasagot. Gutom na yata. O, sabi ni Randy, meron daw. Sige, mamaya malalaman ko yan. Bumalik kayo. Okay? Bumalik kayo ng alauna. 1:10. Alauna G's. Okay? Tapos didiscuss tayo. Lunch break muna tayo. Okay? Go.